Tunay nga po, salamat sa Diyos dahil nasa huling araw na po tayo ng ating paghahanda ng ating nobena para ihanda ang ating sarili sa Kapaskuhan. Salamat sa Diyos at tinipon niya tayo, ginising niya tayo, binigyan niya tayo ng lakas makaparito sa kanyang tahanan. Salamat sa Diyos sa siyam na araw na punong-puno ng aral, panalangin at marahil. Salamat sa Diyos sa lakas na babaunin natin sa patuloy nating pagsabak sa buhay na ito. At mga minamahal na kapatid, mula po sa ating mga pagbasa ay binibigay po sa atin ang mga tauhang may matalik na relasyon o koneksyon sa bawat isa. Narinig po natin sa unang pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel, binigay po sa atin ang matalik at malapit na koneksyon ng ating Panginoon at ni David. Gayon din sa ating pong pagbasa, nakita ho natin na ang isang matalik, malapit at buong koneksyon ni Zacarias na ama ni Juan at ng ating Panginoong Diyos muli. At sa loob ng matalik, malalim at malapit na relasyon na ito sa bawat isa, may tumakbong mga ilang bagay na nangyari din po sa ating mga pagbasa. Sa dalawang ito, totoong nangako ang Diyos sa kanila. Sa karanasan din ni David at ni Zacarias, ang Diyos din ay nagtupad ng kanyang pangako. At gayon din sa mga taong ito, nagmula ang pagpupuri sa Diyos. Nangako ang Diyos, tumupad ang Diyos, nagpuri sila sa Diyos. Nangako ang Diyos kay David sa ating unang pagbasa na siya ay magiging tanyag na hari. Bibigyan siya ng magandang trono. Hindi matatapos ang kanyang paglilingkod, ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang mga anak na susunod sa kanyang salinglahi bilang hari. Siya ay gagalangin at bibigyan ng kapangyarihan ng pamumuno. At natupad ang mga bagay na ito. Naging puno ng grasya, naging makulay, naging maganda ang buhay ni David. Kaya naman, ang ating pong salmong tugunan na narinig ay isa sa madaming mga salmo na isinulat marahil ni David na nagpahayag ng kanyang pagpupuri sa Diyos. Kita ho natin, nangako ang Diyos, tumupad ang Diyos, nagpuri siya sa Diyos. Gayon din po sa ating mabuting balita. Nito pong mga nakaraang araw ay naging saksi tayo sa kwento ng pagnanais ni Elizabeth at Zacarias na magkaanak. At muli, nangako ang Diyos. Ibinigay sa kanila ang kanilang anak na si Juan. Sila ay parehas na biniyayaan ng kabutihan ng Diyos. Kaya naman sa araw na ito, narinig po natin ang sinasabi nating Benedictus, ang papuring awit ni Zacarias. Papuring awit na nagpapasalamat sa biyaya ng isang manliligtas. Papuring awit sa pagpapasalamat sa Diyos sa biyaya ng kalayaan, sa biyaya ng isang anak. Papuring awit na nagbibigay o naglahad ng pangarap ni Zacarias para sa kanyang anak na siya ay magiging propeta ng Panginoon. Nangako ang Diyos, tumupad ang Diyos, nagpuri sila sa Diyos. At mga minamahal na kapatid, harinawa po itong mga nagdaang siyam na araw ng pagmimisa de Aguinaldo ho natin at sa mga nagdaang araw ng
taong ito ay naramdaman natin kahit papanong nangako ang Diyos sa atin. Sana ho, nitong mga nakaraang araw, hindi ho mga cellphone o mga gadget ninyo ang kausap ninyo habang nangungusap ang Diyos ngayong mga panahong ito ng misa at ng ating pagsamba. Kundi mas palakasin natin sa ating kalooban ang madaming mga pangako ng Diyos sa atin. Hindi man ito agaran, pero ito yung mga pangakong handog ng Diyos sa ating buhay araw-araw. Bumagsak ka, hindi mo nakuha ang iyong pangarap ngayong taon, hindi mo natupad ang sinasabing one take lang ako ngayong panahong ito. Pero nangangako ang Diyos sa atin ngayon, sa susunod na mga panahon, bibigyan kita ng lakas para bumangon. Bibigyan kita ng talino para magsumikap muli. Bibigyan kita ng apoy sa iyong sarili para tumayo muli, para magpanibago muli, para yakapin ang mga bagong pagkakataon sa buhay na ito. Madaming marahil ang nabigo. Maganda na sana ang pasok ng taong ito, pero nasira ang relasyon, may nakaaway sa pamilya, may hindi magandang naging nangyari sa loob ng mga pinaggagalawan ho natin sa simbahan, sa ating mga pinagtatrabahuan, sa ating mga komunidad. At patuloy pong mangangako ang Diyos sa atin ng mga pangakong paghihilom, mga pangakong banayad na buhay, mga pangakong nagsasabi sa atin na tumayo tayo muli at bumangon. Magbigay tayo ng pag-asa at maging pag-asa din sa mga tao. O di kaya mga minamahal na kapatid, napakaganda na sa mga siyam na araw na ito, sa pagpasok natin ng panahon ng Kapaskuhan, ay marinig din natin ang pangako ng Diyos sa atin ng isang mapayapa at masaganang bayan, na siya ay bumubulong po sa ating lahat, na patuloy na makinig sa tama, pumanig sa katotohanan at mabuhay ng tama. At harinawa po sa mga madami pang mga pangako ng Diyos sa ating buhay, makita nating totoo ngang tumutupad ang Diyos sa kanyang mga pangako. At katulad ni David at ni Zacarias, sa bawat pangako ng Diyos at sa bawat pagpapatupad ng Diyos, pupurihin natin ang Diyos. Hindi sapat at hindi kailanman magiging totoo yung mga mumunting pasasalamat natin. Pero sana po ito yung maging magandang paalala sa atin na kailanman hindi po hindi naputol ang pangako at ang pagiging mapagpatupad na Diyos niya sa atin. At wala tayong ibang sasabihin kundi salamat sa Diyos, purihin ang Panginoon. Narito po tayong lahat ngayong umagang ito dahil saksi ho tayo na sa buhay natin nangako ang Diyos, tumupad ang Diyos, at ito tayo nagpupuri sa Diyos. Sa kabila man ng mga nangyaring masasama sa atin, saksi ho tayo at nakatindig ho tayo ngayong araw na ito. Dahil sa kabila ng mga ito, tayo ay binigyan ng Diyos ng kanyang mga pangako, ng kanyang katuparan, at ito tayo nagpupuri sa Diyos. Ito po ang baon natin sa mga susunod na araw, mga minamahal na kapatid. Patuloy na mangangako ang Diyos. Patuloy na magtutupad ang Diyos. At tayo naman patuloy nawang magpuri sa Diyos.
Magsitayo ang lahat. Pinasalamatan ni Zacarias ang Diyos dahil sa pagiging tapat nito sa pangako. Bunga ng pagtitiwala sa pagiging bukas palad ng Diyos, idulog natin ngayon sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo